parang dito sa pagsagot ng ads, para lang din naman akong nasa classroom setup. Kumbaga is, tinuturing ko na parang mga estudyante ko lang din yung mga nakakausap ko. So kung papaano ko kinakausap yung mga pupils ko, siyempre maayos, ganyan, maayos na communication, yon. So magkakaroon kayo ng understanding, 'di ba, sa isa't isa ng inyong mga nagiging clients. So yan, kumbaga, yung mga gustong start ng ads po, no, sa umpisa hindi gano'n kadali, 'no, lalo na pagka hindi pa tayo masyadong techy-techy sa cellphone or sa anumang gadget na gagamitin natin. So much better po kung papasukin po natin yung ads, 'no, kahit paano aralin po natin yung mga pasikot-sikot, 'no? O, pagka parang mamimiso kayo, hihimay-himayin niyo, and then yung mga gusto rin mag-ads, pwede po kayong mag-help kay Mentor Nika. So mention ko na rin po si Mentor Nika, 'no. Siya rin po kasi yung tumulong sa amin sa pag-a-ads po. Kasi nung time na nagsisimula kami is boosting lang talaga kami. So mabait naman si Lord, kahit paano, kahit boosting lang po yung sinimulan namin is medyo gumanda yung income. So, sumugal po ulit ako para sa ads naman kasi medyo may kamahalan. Kumbaga nag-inquire po ako, 'no. Ang pinakamababang nakuha ko na halaga ng ads is 10,000 daw. Sabi ko kumbaga para sa akin as first timer, 'no, na nagsisimula pa lang sa business, medyo mabigat 'yon para sa akin. Lalo't may iba rin akong sinusuportan like mga anak ko. So, na-mention ko siya. So, maging open tayo, 'no, sa mga ka-member po natin, 'no. 'Wag po tayong mahiya na share ng ano ninyo, ng mga pinaplano ninyo about naman sa business natin na 'to. So, 'di ba, makakatulong naman din po yung mga ka-member natin. Like niyan na-open ko kay Mentor Nika, na sabi ko, "Mentor Nika, gusto ko po sanang pasukin yung ads." Sabi ko, "Meron po ba kayo alam kako kung paano mag-ads?" Sabi niya, "No need na ano, ganyan kasi kaya naman kitang i-set up." So, good thing, 'di ba? Kumbaga parang ang bait ni Lord, 'no, binibigay ni Lord yung mga pangangailangan ko talaga para mas lalo kong pag-fokusan itong business natin. So yun, sinet up lang ni Mentor Nika hanggang sa nag-start na akong mag-ads. Una kong ads pa nga po is nasira. May nalabag daw ako kay Meta, so hindi ko siya na-recover. Hindi tayo susuko kahit iniyakan ko yun kasi ang dami ko ng customer. Hindi lang naman din po kasi sa Barley din ako ano ng mga ano, 'no, ng mga customer. May iba rin po kasi akong pinagkakaabalahan online. So lahat yun talagang nawala, 'no. So yun nga, gawa ulit, bangon lang kahit anong pagsubok, kahit na anong mga struggles pa yan. So bawiin tayo ulit. So gumawa ako ng panibago, eto na, hindi na siya nasira. Sinunod ko na siguro si Meta. Wala na sigurong toyo si Meta. So yun, 'no, hindi ko naman masyadong patatagalin pa, 'no. So ang aking topic for today is kung papaano natin sasagutin yung mga inquiries sa ads po. Yeah. I-set up ko lang po, 'no. Yan. Yan. Mentors, nakikita na po ba yung screen ko? Pasagot na lang po ako ng yes kasi hindi ko makita yung chat box. Yes, Nakikita na yes po ba? Ayan. So, thank you po, 'no. So, yan po ang aking topic for today or yung isi-share ko sa inyo kung paano mag-answer ng inquiries, 'no. Ano nga po ba yung inquiries? 'No, pag sinabi po kasi nating inquiry, ito po yung isang act ng pagtatanong, 'no, about sa'yo, sa produktong ino-offer mo or sa services na ino-offer mo sa iyong client. So siyempre dahil naka-ads po tayo, 'no, so yun po yung nagiging parang kino-commercial po ni Meta yung aking product
yung ating product na Amazing Pure Organic Barley. So yun po ang aking pagkakaunawa, no, pag sa ads po is yung ipinapakalat ni Meta ng aking produkto. So kumbaga parang sa TV, kino-commercial niya. At ang maganda po sa ads, no, malaki yung sakop niyang mga locations. So nag-try din po ako na pasukin yung ads ng international, which is okay naman din po. Kaso medyo naglaylo po ako sa international at hindi ko pa masyadong ma-manage yung time ko sa pagpalit ng oras. At least, wino-workout ko naman po yon. Yung ads naman po na ginagamit ko ngayon is local, but still, may pumapasok din naman po international na mga clients, no? So, yung mga nasa sakop naman ng aking ads is abot pa rin naman po abroad. So, yun nga po, ang inquiry po ay isang act ng pagtatanong ng client sa atin kung about sa product, di ba? Ano ang mga magiging benefits nito sa kanya? Ano ang magiging tulong nito sa kanya? Di ba? At kung para saan ba ito? No? So, dapat pagka may nag-i-inquire sa atin, no, hanggat maaari is masagot natin agad o mapunan natin yung mga pangangailangan na kailangan ng mga ka-ating customers. Yan. So ito, mga best practices po, no, for responding sa ating mga customer inquiry. Yan. So first dito po, no, kailangan ma-practice natin yung pag-acknowledge sa ating mga customer. Paano? Paano nila malalaman na ganyan, no? So syempre agad-agad kapag may pumasok po sa ads natin, no, may magi-inquire, dapat po, no, unahin po pala muna natin yung setup ng phone natin. So, yung mga mahilig pong mag-silent dyan, at kung wala naman po kayo sa important gatherings or mga meetings, huwag nyo po i-silent yung phone ninyo dahil malaki po ang impact o yung tulong ng pagsagot agad ng mga inquiries sa pagpapataas ng engagement po, no? So, dito rin po kasi pwede kayong i-rate ng inyong magiging client kung paano nyo sila na-entertain, no? So, dito, i-acknowledge natin agad si customer, no? Kapag nag-inquire siya. So, paano ba pag-acknowledge niya, no? Mayroon tayong tinatawag din dito sa pag-ads po na may sineset up po dito sa apps natin na parang automatic na magre-reply po sa customer. Kasi ganito po yun. Kaya bakit natin sineset up yung automatic reply? Kasi nga po, hindi naman po natin masasabi kung sabay sila ng inquiry sa'yo. Diba? Halimbawa, may nag-inquire sa'yo, may kausap ka pa, biglang may pumasok ulit. At least yung automatic reply po is siya na muna yung entertain doon sa isa pang nag-i-inquire sa inyo. So, yun po ang advantage dito kay ads po, no? Kumbaga para kang may secretary. So, syempre yan you have to respond to your customers so that they will know you acknowledge their inquiries. You have to start your reply with a greeting. So, paano ba natin sinisimulan yung pakikipag-usap? So, sa atin nga po na tayo yung mga member ng I Am Worldwide, no? So, sinisimulan natin to sa bati na amazing morning. So, minsan, di ba, actually ako, pagka kapwa member na natin, no, yan, sinasabi ko amazing morning. Pero pagka mga bagong client lang, kasi baka mawirduhan sila sa akin, no? Ay, hindi natin maiiwasan yun na baka isipin nyo, gabi na amazing morning, no? So, ako, ginagawa ko, halimbawa, amazing afternoon, amazing evening po, ganyan. Ginaganon ko na lang. So, saka ko na lang ikukwento yung bakit amazing morning ang gamit natin. So, yan, no? Dito po, no, ang usually na masisimulan po na, mayroon po kasi sa ads na mga option na pipindutin si client, no? Pwede niyang pindutin kung how much agad, kung direct agad siya. Pwede rin niyang pindutin yung option na I'm interested about your product. Can you tell me something more about your product? Ganyan. So, kayo na pong bahala nun kung anong mga automatic reply ang ang isasagot nyo doon sa mga options na questions na napipindutin ng inyong client. So, may time po na na
hindi napapansin ng client yun, no? May yung tipong hindi niya na pinipindot yung mga option na yun. May sarili siyang tanong, no? So, if ever man na hindi nyo agad siya na-replyan, at least meron po tayong automatic reply na unang sasagot sa kanya na magsasabi na wait for a moment, ganito ganyan, I'll be back for about 2 minutes, ganyan, I'll get back to you, ganon. O kaya ibigay nyo agad yung pwede nyo rin po ibigay agad yung messenger ninyo or contact numbers para in case po no, na talagang urgent siya, urgent yung gusto niyang malaman, na sagot, is pwede kanyang kontakin sa ibang contacts ninyo like Facebook, Messenger o kaya WhatsApp or mismong cellphone numbers ninyo, no? Pwede naman po yun. So yun na, importante acknowledge, no? Na once na ma-replyan mo siya is alam na ng customer na na-entertain mo siya. No? So next naman po natin, no, dito is understand the inquiries. So eto nga po, dapat maunawaan natin kung ano yung tinatanong ng ating mga clients o customer. Kasi hindi naman po pare-parehas na lahat ng customer natin is may sakit. Hindi rin naman po lahat ng pare-parehas ang customer natin is gusto lang mag-maintenance or mag-prevention, ganyan for prevention. May ibang customer na gustong gawin yung business. No? So unawain natin kung ano ba talaga ang reason ng kanyang pag-i-inquire. No? So you have to analyze what the customer is concerning so that you can give them the right information that they need. No? So show that you care for them, let them feel your concern and that you understand their situation. Yan nga. Tulad nga po ng sinasabi ko, no? So hindi pare-parehas yung kanilang concern ng pag-i-inquiries. So kung may sakit, yan, especially po, no, yung may mga malalalang sakit na po, no? Dapat ipakita natin kahit po through message lang po yan, no? Mararamdaman naman po yun ng kausap nyo kung kayo po ay talagang concern o yung inilalagay nyo po yung sarili mo sa sitwasyon niya. No? Sa ganung pamamaraan po kasi, pag naramdaman ng customer natin o ng clients natin na naiintindihan mo siya, malaki ang chance po na makukuha mo yung loob niya, yung trust na binubuo mo. No? So, kumbaga parang inilalagay mo yung sitwasyon mo kasi may time na may sakit nga siya pero wala siyang enough na kakayahan, no? Kumbaga tuturuan mo siya kung paano magagawan o masusolusyonan yung pangangailangan niya, no? Dito po habaan lang natin medyo yung pasensya natin kasi may mga customer din po talaga tayo makakasalamuha na medyo nambabarat, di ba? O kaya naman yung parang kulang na lang, hingin na lang din po yung binibenta mo, ganyan. O kaya naman parang mas nagmamagaling pa sa inyo. So sa pagsagot po ng inquiries is talagang kailangan ng mahabang pasensya. Dahil nga po iba-iba yung mga ugali ng makakasalamuha natin dito. So yun lang naman po, isa rin yun sa mga key na para magkaroon ng maayos na communication with our customers, no? Yung long patience na kahit napikon ka na, ako kasi minsan naranasan ko po yan, no? Yung minsan na masyado na niyang pinapasok yung personal kong kaya pagka ganun po, no, naka-encounter kayo ng ganun na masyado nang name-personal at you think na hindi na magiging open yung mind niya sa sinasabi mo is much better na i-block mo na lang or i-ignore mo, no? Kung hindi mo siya gustong sukuan agad, pwedeng ignore mo na lang muna. Palipasin mo lang yung araw, then itsaka mo na lang siya balikan or i-follow up. Pagka hindi talaga nag-work, talagang ayaw niyang makinig sa'yo, siguro that's the time na i-block mo na lang siya kaysa madamay pa yung page mo kasi minsan baka i-report nila. Pagka medyo nakasagot ka ng hindi nila nagustuhan, baka magkaroon ng problema pa. So, nasa sa inyo po yan, no? Kung sa nararamdaman nyo hindi mag-workout yung pakikipag-usap mo sa kanya is, pwede mo naman pong i-block na lang. No? So, yun nga, importante na maunawaan natin, no? Kung ano yung ninanais o ano yung sinishare ng ating mga customer. Ipa-feel natin sa kanila na parang
pamilya lang din tayo, no? Na nauunawaan natin yung kanilang kalagayan. Yan. So next naman po dito is yung resolve. Paano ba re-resolbahan? Kasi let's say si customer is sinasabi niya na ito nga matagal na yung ubo ko. Na yan mga minor cases lang po ng kanilang sakit. Matagal na yung ubo ko, yung sipon ko, pabalik-balik, ganyan. So, ano yung resolution o yung magiging solusyon dun sa kanyang pinoproblema? So, una-una syempre, ikukwento natin, sasabihin natin, di ba, yung product natin. Tamang-tama po, ma'am, sir. Ang barley po, ganyan. Ito, importante po mga mentors, no? Na syempre bago mo pasukin ang ads, dapat alam mo yung product natin, kung para saan at kung ano yung mga benefits nito. So, unang-una po na dapat natin gawin is product knowledge, no? So, ano ba ang produktong makakatulong sa ating customer? Kasi marami po tayong products, not only barley, di ba? So, kung ang concern niya is mga ganun, ubusipon, so pwede natin sabihin ng barley at saka yung vitamin C po natin, no? Yung immunology. So, pwede pong ganun. So, if sasabihin naman ni customer na malala na yung kanyang sakit, so, syempre, sabihin mo yung, kumbaga yung advantages ng pag-inom ng ating barley, no? So, sasabihin mo na kapag kaganyan na, ma'am, in that case po na medyo malala na po ang inyong sitwasyon, we do advise po na mag-take kayo ng barley at least 2 to 3 times a day. Kung medyo kaya-kaya naman din ng inyong budget, di ba? Maganda po maka 6 sachets kayo, at least 6 sachets. Kung medyo tight po sa budget, pwede naman po at least kahit na 2 to 3 times a day po, no? Mag 1 sachet lang kayo sa bawat inom. So, syempre dito, ituturo mo din po, no, yung tamang pag-inom at tamang pagtimpla ng ating produkto. Kasi minsan po, na kahit na iniinom nila yon, kung mali naman po yung ang kanilang pagtimpla at pag-inom, is malaki ang chance po na hindi magiging effective ito sa kanila. And then, ang mangyayari po, ang ending niyan, kapag ito hindi naging effective sa kanya, parang sisisihin pa po nila kayo. So, di lang po kayo ang masisisi. Kumbaga, parang magkakaroon siya ng bad feedback about sa ating product. So, matadamay yung company, no? So, nasa atin ang pagkukulang kapag hindi natin naituro sa ating clients o customer yung tamang steps para sa magkaroon ng magandang resulta, no? So yun po ang iingatan natin, no? Yung magkaroon sila ng maiwasan natin yung magkaroon sila ng bad feedback o comments about us and sa ating produkto, no? So dito kapag tayo, lalo na kung may sakit yung ating customer po, no? So iparamdam natin na gusto natin silang tulungan. Paano ba natin sila maipaparamdam na gusto natin silang tulungan? So, syempre, iparamdam nyo na hindi lang gusto nyo sila bentahan, no? Kung online po kayo, no, ito tip ko na lang din po, no, kung online, pwede nyo pong sabihin na, ma'am, gusto nyo, ma'am, try nyo na muna 1 box ngayon, kapag pagka medyo may budget na ulit kayo, bili po kayo ulit. Kasi hanggat maaari po, ma'am o sir, na hindi po dapat ninyo matigil. No? Hanggat maaari, tuloy-tuloy po kasi ang pag-inom ninyo, no? Ganyan. Hindi po kasi tayo, reality po, no? Hindi po tayo gagaling sa isang subok lang o sa isang box lang. No? Hindi sa gusto po namin kayo bentahan lang ng bentahan. No? In the future po, mas maganda po na makapagpa-member kayo. Yan. Kapag nagba-background checking din po pala tayo, no? Pag may nag-inquire at may hindi pa naman ganun karami nag-i-inquire sa'yo, you do a background checking din po. So may option naman po sa taas ng screen ninyo sa ads na mabubuksan nyo yung kanilang Facebook, no? Kung naka-lock profile, wala tayong magagawa doon. Pero pagka hindi naman po naka-lock profile, check nyo po kung talagang nakikita nyo naman na medyo hirap talaga yung customer na kausap ninyo or kung medyo may kaya-kaya naman. So kung may kaya-kaya naman, banatan nyo na po na at least 3 bucks pataas. No, kapag medyo
nakikita nyo naman po sa kanilang profile na hindi ganun kaayos yung kanilang pang-araw-araw na buhay, no? Ah, pwede nyo po offeran na pa isa-isa lang muna, pero sabihin nyo po na kailangan po magtuloy-tuloy tayo, no? Kasi para po sa agarang paggaling ninyo, no? Kung sa ngayon isang box lang po ang kaya nyo, sige, pwede naman po. Siguro mga after 1 week po, no? Sana makapag-avail po kayo ulit. So, importante po yung gano'n na nagre-record tayo, which is may option din naman po yan dyan sa may page natin kung lalagyan mo siya ng marka na okay na, nag-purchase order na siya or babalikan mo siya. May ganong mga pipindutin po dito sa ads. No? So, yun. Importante na mabigay mo yung solusyon doon sa kanyang pinoproblema. Kung ito ba ay tungkol sa health, kung ito ba ay tungkol sa finances, no? Dito kung sa about naman sa pagpapa-member, pwede niyo pong sabihin sa kanila yung mga packages, no? Ipaliwanag niyo po. Alam niyo po kasi dito sa ads, ang ginagawa po namin ni Mentor RJ, may ginawa po kaming video na yung dino-drawing po namin siya para mas madali po kasing maunawaan ng aming clients. Para sa amin po, no, yun ang technique namin, no. Yung drawing namin siya one by one na ito po, dito po sa silver package, pag nagpasok po kayo ng isang tao na nag-join at nag-avail din po ng silver package, ito po yung makukuha ninyo. Kasi pagka hinimay-himay po, no, pagka nakita ng customer, yung nasusundan nila yung kamay ninyo, lalo na kung online lang, di ba? Nasusundan nila yung kamay ninyo, naiintindihan po nila yan. Mabilis po yung pick up niyan. Kumaga para nga po sa mga estudyante, hindi po basta pag nilagyan mo ng Manila paper, mawiwindang sila, ano yung mga sinulat ni teacher, no? Unlike nung pagkainisa-isa mo siya ng turo, no? Mas madaling mauunawaan nyo ng customer o ng client natin kung nag-inquire po siya about sa membership, no? So, sabihin din po natin kung para saan ba ang membership? Ano bang makukuha niya sa pagpapamember? Aside po, no, sa mas makakamura po sila, no, ma'am, aside po sa makakamura po kayo, no, makakatipid, is pwede nyo na rin po itong maging panimula. Pwede nyo na rin po ito gawing business tulad po itong ginagawa ko. Kasi po, pag member na po kayo, no, magkakaroon po kayo ng lifetime discount. Yan, sa mga senior po, na sinasabi na dapat may senior discount ako na 20%. Paliwanag natin yan, pwede pong i-search ni po nyo yan, no? I-save nyo na rin po sa inyong mga gadget yung about po sa policy ng pagbibigay ng senior discount. So, ano-ano po ba yung mga rules pagkadating naman sa mga senior discount? Ganyan, kasi syempre may mga seniors tayo na makukulit na pinipilit nilang bigyan natin sila ng discount. Kung ikaw nasa sayo naman, kung gusto mo agad magbigay ng kahit konting discount, wala namang problema. But still, ipaliwanag po natin kay customer na we have to follow po kasi talaga sa SRP. Ganito po kasi tinetechnique namin, no, pagka medyo hindi kaya ni senior yung price natin, no, sinasabi ko na lang po, free shipping as my help po, no. Ma'am, sir, bilang tulong ko na lang po, sige po, pwede ko na po ipa-free shipping sa inyo. Pero yung sa barley po kasi natin, strictly po kami na susunod lang po kami sa company rules na 1,000 po talaga per box. So, ganun na lang, no? Yun na lang yung parang natin, itatak natin sa isip nila na talagang stick tayo sa price. No, pagka giniit pa lang nila na hindi nasa batas yan ng Pilipinas na 20% off, yan po, meron po akong nakaredy po dyan, no? Na binasa ko kagad yan kasi nga hindi ko rin alam nung una isasagot ko pagdating dyan sa mga yung pala is ang qualified po, no, sa mga magkakaroon ng 20% discount is yung nireseta or doctor's prescription, no, yung may reseta. So syempre ito pong barley natin hindi naman nireseta sa kanila, no. Pero magulat, be prepared kung sakaling may sinulat nga, may pakita silang no, na reseta ng doktor. Baka pwedeng ibigay mo na lang. Pero so far, wala pa naman po akong nakikitang ganung customer na nagpakitang reseta na nakasulat barley or barley natin. So, case-to-case basis na lang po, no? Pero yun po ang dapat nating sundin talaga is yung magbibigay ng 20% kapag ito po ay prescribe ng ating doctors o ng kanilang doctors, no?
So, yun lang naman po no about dun sa mga senior discounts. So, dapat knowledgeable din po tayo at i-explain natin sa kanila kung paano talaga maa-avail yung senior discount. No, so sa atin hindi sila applicable nga kasi nga po hindi naman nireseta sa kanila, no? So ito po isa rin po ito po ay food supplement po, no? Kumbaga hindi siya ito yung pang medication na kailangan talaga nila. I mean yung sa nirereseta ng doktor sa kanila. So, ito, paliwanag mo na lang po na ito pong barley, even na hindi po nire-reseta sa inyo ng doktor, is malaki po ang tulong, which is 100% safe naman po ito sa inyo. Wala naman pong namatay or napahamak sa pag-inom ng barley. This is organic, pure organic po, kaya wala pong dapat ipag-worry, no? So, paliwanag niyo po yung gano'n na kahit hindi ito nire-reseta ng doktor, ganyan. Isa pa po na pwede mo rin pong ipakita kay client na although hindi ito nireseta sa inyo ng doktor, pero good news ma'am, no? Meron din po kaming mga members dito na doktor po. Ganyan. Ipakita nyo na lang din ganun para kahit pa paano maniwala, no? Makuha mo yung tiwala ng customer na kausap mo, lalo na kapag medyo makukulit na, na yun nga, yung mga masyadong binubusisi. Yung parang pinakukumplikado ang mga sitwasyon. No? So, dapat ready tayo dyan. May mga backup tayong ganyan. Sa umpisa, okay lang yan, no? So, kapag naka-encounter na tayong ganyan, take down notes mo na para sa next na customers na makaka-encounter kang ganun, ready ka na. Yan, no? Yun lang naman po ang aking masishare doon, no? Kailangan nagte-take down notes ka rin po as ikaw yung sumasagot ng inquiries. Ganito, may na-encounter ako, ganito ang tanong niya. Baka next, in the future, no? May maka-encounter ako, ganun ulit ang itanong, at least aram mo na yung sasabihin mo sa kanya. Di ba po? So, ready ka na. So, ito naman, no, minsan nagpa-follow up din po tayo. Just like lang din po na kapag present tayo ng ating business, ng ating product sa face-to-face, same thing din po dito sa ads. So, we need to make a follow-up po sa ating mga clients kasi may ibang client po tayo na hindi agad nag-a-avail or sinasabi na mag-iipon pa ako, ganyan. Ito talaga, nakikita natin na desidido pero hindi niya kaya. Yan, i-note po natin yan. Meron din po yan option sa ads po, no? Na pipindutin mo lang para makikita mo kung ano ba, mga naka-red button, ibig sabihin, yun po ay for follow-up. Yung mga naka-yellow button, ganyan. Basta may mark po doon, no, sa ads na pipindutin mo lang para madali mo rin siyang makita, mas scroll down kung sino yung mga dapat mong i-follow up, no? At saka yung tipong maganda rin po kasi ang pagfa-follow up lalo na kapag medyo tumal days, no? Kasi ganyan din po kami hindi naman po araw-araw Pasko, no? Araw-araw na sinuswerte talaga na sabog yung inquiries nyo. May mga dull moments o may mga patay na ano rin kasi na minsan na araw na wala talagang kahit na malaki pa yung binabayad namin, minsan puro tanong lang, ganyan. No? So much better na kapag medyo umaalanganin ka na medyo parang wala pa akong benta or wala pa akong nakakausap na wala pa akong nadideal, no? So mag-scroll back ka lang, ganyan, para makita mo sino yung mga ifa-follow up mo. So isa rin po dito na dapat may backup ka rin po, no? Hindi natin kasi masasabi yung mga magkakaroon ng technical error. Dumarating din po tayo sa time na nagkakaproblema yung ads. So may time na kinakalikot ko siya bago ko siya maayos, kaya pala minsan walang pumapasok na ads or na inquiries. Yung pala is may problem na sa settings, no? So kapag ganun po, no, dapat talaga much better na yung mga ifa-follow up mong clients or yung mga nagiging kliyente po ninyo, napadil mo man siya o hindi, dapat po recorded yan sa papel. Yun po ang isa rin sa magandang mai-practice natin, no? Yung meron tayong notebook agad at ballpen nakatabi kapag tayo po ay sumasagot ng mga inquiries. Kasi hindi natin masasabi na kung bigla ang magkaroon ng problema, at least, halimbawa, kasagsagan ng usap ninyo, no? Biglang nag-shutdown or nagkaroon ng technical error sa inyong page.
naputol yung inyong pag-uusap. So magagawan mo ng paraan. Hindi mafe-feel ng customer mo na, ba't di niya na ako ni-replyan? Hindi na siya nagparamdam. Baka ma-misinterpret ni customer na binaliwala mo na siya, na hindi mo na siya pinansin. So at least, sa ganun po no, na way, kapag nakita mo siya na na-record mo naman sa notebook nyo, o sa kung ano man yung record book nyo, is mare-replyan mo siya na, ma'am, sorry po, or sir, na sorry po, nagkaroon lang po ng problema sa page ko, pwede bang dito tayo mag-usap sa messenger ko, ganyan. Or pwede ko po kayong tawagan, ganyan. If free po kayo ngayon, pwede ko po i-explain sa inyo, tawagan ko po kayo, ganon. So iparamdam natin na concern tayo sa kanila, na willing natin talaga silang tulungan at i-entertain, no? So yun po yung reason kung bakit kailangan natin mag-follow up at magsulat ng mag-record, mag-take down notes ng mga customers natin. Yan. So, after follow-up, syempre, ayan din, isa rin pinto po sa mga makakatulong po sa inyo sa pagsagot ng inquiries po ninyo, yung magbibigay kayo ng mga examples. Actually, yung sa kaninang topic ko, kasama na po yun doon sa flow, no? Kapag ka nagtatanong si customer, ba, may sakit siya sa myoma, ganyan, o mga PCOS, di ba, nagbibigay naman po tayo ng examples talaga doon. So, ito po yung mga sinasabi na magbibigay tayo ng testimonials, no? 'Di ba? Kasi lalo na kapag medyo in doubt si customer o si client po, kailangan mapakataan natin siya ng mga examples or at least same case ng kanyang concern or sakit o pinoproblema is mabigyan natin siya ng examples and then mga testimonies na talagang legit yung sinasabi mo. No, kailangan mo kasing patunayan, no? Lalo andyan po yung struggle na ang hirap din kasi minsan patunayan talaga. But at least you try. Wala namang masama, 'di ba? Ipakita mo sa kanya na legit talaga yung product natin, na talagang makakatulong sa case niya, ganyan. So minsan susampulan mo siya ng stories, lalo na kung halimbawa tulad yan minsan pag may nag-i-inquire po sa akin about sa mga cancer, ganyan, sinasample ko po, aside kay Miss Maritoni, is si ating mother mentor na si Mentor Naomi, no? So, laking tulong po kasi yung ganun na kinukwentuhan mo si customer mo. Lalo na kapag yung ginagamit mo is talagang makikita niya na tulad kasi ang ginagamit, ang sinasabi ko po sa customer ko, ito po may kilala po ako, isa po sa mga close friends ko, ganyan, na ito po, papakilala ko po sa inyo, siya po si Mentor Naomi na nagkaroon po ng gantong sakit, ganyan. Ipapakita ko lang sa kanya yung picture ni Mentor Naomi, no? Tapos yan, may sasamahan ko ng picture namin na talagang close friend kami, gano'n. Actually, nung sinimulan ko yung ganong technique, hindi ko pala talaga close si mother. Kasi bihira pa kami magkita, bihira man po ako makapunta sa Green Hills nung time na wala pa pong office dito sa Bulacan. So yun po, ginamit ko, laking tulong po, no, na ginagamit ko si Mentor Naomi sa pagkukwento ko. Kasi minsan kahit hindi sila same case, at least nakikita nung customer ko na, oo nga, no, napagaling yung kanyang kaibigan, ganon. Mapapaniwala natin siya. Kasi ang hirap naman po na sasabihin natin na kasi wala naman din talaga tayong sakit. Pero, no, magtatanong po ang customer natin yan kung kayo po ay user. So, syempre, dapat sasabihin niyo po user kayo. Kahit hindi kayo umiinom, sabihin niyo na rin po umiinom kayo. No, kasi ako nung simula po, hindi po talaga ako umiinom. Nagbebenta ako. Inaapin ko po, no, kasi syempre ako, nung nagsisimula po ako, nanghihinayang ako sa box. Wala naman po akong sakit. So, syempre, nanghihinayang po akong buksan. So, given naman po yun kapag nagsisimula ka pa lang. Pero syempre, kahit na, ayun na, kumikita ka naman na, bakit hindi mo talaga subukan? Kasi, mas madali mong o madidil ang isang customer kapag ikaw mismo, alam mo sa sarili mo kung ano ba yung binibenta mo. Hindi lang basta na natutunan mo lang siya. Kasi mas maganda po talaga yung based on your experience, no? Na ay, ginto pala talaga lasa nito, ganyan, di ba? At least nagkakaroon kayo ng mutual o ng understanding ng inyong kausap. Kasi sasabihin niya, ay, ginto lasa niyan, ginto ganyan lasa niyan. Siyempre, paano mo didepensahan yung sinasabi niya, di ba?
dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano talaga yung binibenta mo sa customer mo. Kung ano yung ah, inaan mo sa kanya na gusto mong ma-deal. Hindi yung pilit ka ng pilit pero ikaw sa sarili mo hindi mo alam, 'di ba? So, mas maganda po talaga na kapag tayo po ay nakikipag-usap or tayo nagpo-promote ng ating produkto, dapat alam po natin, dapat ma masubukan natin no lahat ng produkto natin. Yan. Ako paunti-unti po na-try ko na rin po yung gluta kahit na medyo pricey talaga siya pero at least sinubukan ko, 'di ba? So nagugluta po ako ng ating brand, ng ating yung capsules po, no? Tsaka nag-aasay berry din ako. Yan. Sure, pag kumikita, kita na tayo, no? Medyo naka-LL na. So, dapat maging presentable tayo. Maging good looking tayo pag humaharap po tayo sa ating clients, no? So, kumaga, ini-investan ko yung sarili ko. So, ganun lang din po sa inyo, no? Dapat po itry nyo yung product natin. Kasi maganda naman po eh. Kumbaga, wag niyo na tingnan yung price. No? Huwag niyo tingnan yung price, yung tingnan niyo na lang po yung magiging benefit nito sa inyo. No? O, ang galing nasasabi ko to, no? Samantalang dati hindi ko matry. Yun. So, yun po, no? So, dapat mag-share tayo ng mga makatotohanan, no, sa ating mga customer. Kasi mahirap po yung sinishare natin sa kanila, yung hindi mo naman din kayang depensahan o panindigan sa huli. Mahuhuli ka po ng customer mo na yan kapag ka ikaw po ay nagsisinungaling. Lalo na yung nalulutang moments ka na hindi mo na siya masagot agad, no? Dumarating din po ako sa time na ganoon. Kapag ka ganoon, nahuli ka ng customer mo na parang lutang na to, parang hindi niya ako naintindihan na. Yon. Dan diyan na magsisimula yung mahahanapan ka na nga ng butas na parang hindi mo talaga alam yung sinasabi mo. So, ganun po, no? Dapat alam natin kung ano yung sinasabi natin. Kaya nating panindigan, no? Kaya nating patotohanan. So, yan nga, yung mag-set ka ng mga, mag-share ka ng mga examples and then ng mga stories, insights, ganyan, no? Kung ano ba talagang may tutulong nito sa kanila. So, ito po yung mga tips, no? Tips kung paano na mas magiging effective yung pakikipag-usap po natin sa ating mga clients o customers. So, syempre, number one dyan, respond as fast as possible. No? Yun nga po kasi isa rin po yan kung bakit kailangan natin mag-reply sa kanila is makakatulong po ito sa ating engagement, no? Kasi kapag ka nadidetect o natitrace ng ads na parang napabayaan mo na yung inyong ads, hindi kayo nakakapag-reply agad, para bang ang nangyayari ito based po sa experience namin, no, nung time na medyo struggle kami sa pag-reply, para bang bumabagal, para bang tawag to, kahit na malaki yung laman ng ads namin, yung pinuhunan namin, para bang hindi kinalat ni Meta yung aming ads. Para bang walang commercial na naganap. Nangyari po sa amin yun, no, na kahit na 500 pesos na yung laman ng aming ads is parang walang nag-i-inquire. Sobrang naging matumal po. Kaya dumarating na parang sinisilip namin sila Mentor Alvin, Mentor Nelson. So, ano ba, may problema ba ang ads? Ganyan. Mentor Alvin, may problema ba sa inyo? Kasi sa amin kahit na ganyan. So, yun po, no, dapat hangga't maaari is ma-replyan ninyo agad yung mga nag-i-inquire. Kasi possible po na sa pag ganyan na pag lagi kayong hindi nakakapag-reply agad sa inyong inquiries is magkakaroon ng problema, no? Ewan ko ba na natitrace ni Meta po yata yung ganun, no? Kasi kaya, pero nung ginawa namin nung naayos naman na yung ads namin, nare-reply namin agad yung mga customer, so far wala naman na po naging problema, no? So yan, start by appreciating the customer. So na-appreciate nyo dapat yung inyong customer, no? Dapat na kung bumili o hindi, kung nag-deal kayo o hindi, i-appreciate nyo po na thank you po, no, sa pagbibigay ninyo ng time sa aking sa aking pakikipag-usap sa inyo, no. Salamat po, no, at binigyan niyo ako ng time para mapakinggan ang aking mga explanation or patotoo, no, about sa aming product. So, ganyan, i-appreciate nyo rin na mag-thank you po kayo kay whether bumili o hindi, na deal o hindi. You have to thank them,
no? So be polite po always, no? Maging magalang tayo sa sa kanila kapag nakikipag-usap po tayo. Kahit na rude na sila, pilitin po ninyo na paibabawin yung long patience, no? Yung mahabang pasensya. No, kahit na inaaway ka na niya, still mag-thank you na lang din po kayo, no? So, ganun po. Ensure you answer all the questions in inquiry. Kasi may ganyan po na baka ang dami niyan. Minsan po kasi, ang nangyayari diyan, hindi agad nababasa ni customer yung reply mo. Kumbaga para bang nalampasan niya. Yung tinatanong niya, nasagot mo naman talaga. Kaso may time na hindi niya agad napansin. Minsan aawayin ka niya. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. Kaya na pa ako nagtatanong ng how much, how much. Hindi niya napansin na nasagot ko na yung tanong niya na how much. So ang ginagawa ko, ini-screenshot ko na lang din, ma'am, nasagot ko na po kanina po, medyo na baka nalampasan niyo lang po o hindi niyo po agad napansin. Ito po yung reply ko sa inyo, ganyan. So dapat lahat ng mga tanong niya is maibigay mo yung sagot na hinihingi niya. Kasi para yung satisfaction po, no? Kapag ka nasatisfied ang customer ninyo, no? Babalik at babalik yan sa'yo. Kasi naibigay mo yung kailangan niya, 'di ba? Napunan mo yung kailangan niya, yung hinihingi niya kasi hindi naman yan mag-i-inquire sa'yo kung wala yang kailangan sa'yo o sa produkto mo. So kapag ka naramdaman niya na yun na okay to nasasagot niya lahat ng tanong ko, yan, madidil mo siya, 'di ba? Madali na lang yung magiging usapan ninyo sa pagko-close deal ninyo. Kasi nasagot mo yung gusto niyang malaman, 'di ba po? Kasi syempre parang ang hirap na kayo nga po pagka nagtatanong kayo, hindi nasagot yung tanong niyo, 'di ba? Parang nagdududa na kayo, parang ayaw niyo na siyang kausap, hindi mo naman nasasagot yung tinatanong ko eh. Para bang nanguhula ka lang eh, wala ka namang alam, 'di ba? Umiiwas ka. So same thing po doon sa ating mga nakakausap, kailangan masagot mo. Kasi pagka hindi mo nasagot yung mga tanong niya, lalayo yan sa'yo, no? So, yun nga, avoid adding jargons and or unnecessary details. Kapag ka medyo masyado na kasi mabulaklak, no, hindi na niya yan babasahin. Ako yun ang sinasabi ko rin po no kay Mentor RJ kapag kami nag-e-explain po ng mga about sa barley, no. Ayoko na yung masyadong mabulaklak dahil kailangan po direct to the point tayo, no. Exact agad yung sasabihin mo kasi kapag masyado pong flowery, no, masyadong maraming pasikot-sikot, hindi po nakikinig ang customer diyan. Legit po 'yan. No, kailangan impromptu kung ano yung kailangan niya, yun agad ang ibigay mo sa kanya. Hindi yung sisikot-sikutan mo pa ng ganyan. Kasi may panahon po na dapat kang magkwento ng marami, no? May panahon din po na inhari na yung customer mo tapos babanatan mo pa ng mga kung ano-ano, hindi na po yan makikinig sa'yo. No, dapat bago nyo po samahan ng kung ano-anong kwento, yung mga stories ninyo, dapat nasagot nyo muna, na prioritize nyo po yung kung ano yung pangangailangan niya. No? So last po dito sa tips natin is inform them that you are available for any other inquiries, ganyan, that they may have. So, kami po, pag tinatapos namin ng pakikipag-usap kay customer, sinisend po namin ang aming business card, no? Na pwede rin po nila kaming ma-reach out sa aming gantong numbers, contact numbers, sa WhatsApp, sa ganyan, or sa aming Facebook account, ganyan. Nagpapaalam din po kami na, ma'am, pwede po ba kayo, ma'am, sir, pwede po ba namin kayong mai-add sa Facebook para na lang din po na makita nyo na yung aming mga everyday posting, no, maging updated po kayo. And then, para na rin po maalala ninyo na kami po yung nakausap nyo na legit distributor po ng IM Worldwide, no? So, para hindi na kayo maghanap ng iba. So, ako naman po is willing naman po akong makipag-video call sa inyo, no? Malaking tulong po yung nag-o-offer kayo ng video call. Then, ipaliwanag nyo, wala naman po kasing scammer na maglalakas loob na makipag-video call. So, dahil hindi po kami scammer o hindi po kami manloloko, malakas po ang loob namin na ipakita sa inyo ang aming muka. Yan. Ang aking magandang muka. Joke. No, ang aming pagmumukha at ang aming magandang office, no? Para lang po mapatunayan ko sa inyo
na legit po talaga kami, no? So para ma-secure at maramdaman ninyo na original, makita yung original yung produktong binibili nyo sa amin dahil galing po mismo ito sa office, no? Kasi hindi nga lahat ng customer natin po, no, is agad-agad na bibili sa inyo. So kapag ka ganun is i-offer nyo na po agad na maging friend kayo sa Facebook. Kasi kapag tulad po niyan, 'di ba, ang payo po sa atin ng mga upline natin na dapat everyday po tayo nagpo-post about sa ating ginagawa. Sa salesman 'yan, mga product testimonies, ganyan, 'di ba? Or yung mga yung positive talagang side or kung saan tayo advantage, di ba? Yung kagandahan ng produkto natin. Dapat everyday may posting po tayo niyan. At least 3 times a day, no? Na ipopost natin yan. Kung meron man tayong sariling account, personal account na ayaw gamitin, okay lang. So, dapat gawa ka po ng isa pang account na kung saan marami ring friends mo na makakakita about sa ginagawa natin, sa product natin, ganyan. Kasi may mga ganong tao po no na ayaw madama yung kanilang personal account. Ako kasi ayoko ng ganun maraming account. Yung FB ko yun na lang din po yung ginagamit ko no na pang-posting. So yun, isa rin po pala na maipapayo ko sa inyo no na kapag ka nagpo-post po kayo, i-share nyo rin po yung inyong page, no? Gamitin natin yung power of tagging. No, everyday pwede naman po ninyo i-share yung page ninyo. Ayan, ganito po kasi magpo-post kami sa page namin. After namin mag-post sa page namin, sinishare namin siya. So mag-a-appear yung page namin dun sa Facebook namin, no? Sa mga feedback, Facebook feedback ba tawag dun? O wall, ganon, Facebook wall. No, mag-a-appear na ito po yung please do follow and share our page, ganyan. No? So makikita nila na ito pala yung page ni Ira, ni RJ, ganyan. So mako-commercialize mo rin on your own yung inyong page. So yun po no, so dapat magkaroon kayo ng contact agad, no? Ma-corner mo na agad yung mga magiging kliyente mo, no? Hindi mo man siya ma-deal ngayon, so dapat makuha mo agad yung kung paano mo siya re-recall ulit, no? Ma-follow up. So, that's the end of my topic. Kung may tanong po, pwede na pong magtanong. Paano ba to? Yan. Mens, pwede ako mag-request ng yung pinakita niyo sa akin sa yung sagutan mismo. Share screen mo na lang para makita nila yung sample. Sige po. Teka. Share screen po. Magbigay po ako ng sample. Ayan. Ito po. Nakikita na po ba sa screen namin? Ayan. Ayan, yes, ito. Ayan. Sinampulan ko na. Ito, yung bumungad agad. Ayan. So, ito po kasi, ang gumawa nitong automatic reply na to si Mentor Nika po, no? Yan, niya. Hi, good day. This is RJ and Ira page po, guys. Hindi ko na po na-edit yan. Kumbaga, nakalimutan ko na siyang i-edit yan. From I Am Worldwide, one of legit distributors. Thank you for showing interest of this amazing barley. Ganyan. May asan ka po located? Yan, automatic po yung nagre-reply na yon. So, hindi niya agad na napansin yung message na yon, kaya ang banat niya agad is how much, pero sinabi niya po agad na Pampanga, no? So pagka ganyan na how much po ang tanong niya, ako'y sinasabi ko na rin po agad. Ayan, ay ang kay Mentor RJ pala itong nabuksan ko, no? So yan po, no? Amazing morning, Ma'am Lovely, ganyan. Hindi ko na binubuo, hindi na namin binubuo, pero at least na-mention mo yung name niya, no? So ayan, amazing morning po, Ma'am Lovely. Yan, kay Mentor RJ po ito, no? Yan. Ayan, I'm RJ Orbigo po. Ayan, nagagamit po namin yung ang aming award, no? Kasi pang catchy na po yan eh.
pang-catchy na po agad sa customer. So, sinasabi na po namin na top 6 legit distributor and member of IM Worldwide, yan. Then, yan po, nasagot ko po agad yung tanong niya, no? Our barley powder juice, ganyan, yan. So, kami po kasi is nag-o-offer ng shipping fee, no? Kapag ka paisa-isa o 2 box lang, no? So, kasi pinapaliwanag na lang din po namin na hindi po kasi libre ang shipping, no? Basta nasa pag-uusap nyo naman po yan kung paano nyo siya matutulungan pagdating naman dyan sa mga shipping fee. Kasi minsan po merong sinasabi na, wala, hindi ba siya free shipping, ganyan. Minsan po sinasabi namin, sige ma'am, ganito na lang po, para makatulong na lang din po ako sa inyo, pwede po hatian mo na lang po ako sa shipping fee. Kung 100 po yan, pwede po bang tag 50-50 na lang po tayo, ganyan. So, yan po yung aming pagsagot, no? Yan. Yan. Sinasabi na rin po namin yung sa barley capsules, no? Yung price ng barley capsules. Yan. Ayan po yung sample namin kay Mentor RJ. So, nagpo-post po kami na, nag-send po kami agad ng ID. Hindi pa updated yung ID. Nag-order pa lang po kami ng ID. Wala pa rin po yung ID namin. So, yan po, no? Yan. Medyo nag-skip lang. Minsan mabagal po kasi mag-send kapag ka-video. Yan. So, yan. Tapos yan po, tinatanong ko nga po, no, may sakit po ba ang iinom ng barley or for prevention lang po? Yan. Kapag medyo matagal na siyang mag-reply, sinusundutan ko na po agad na everyday po kami na nasa office and ng IM Worldwide, willing po ako makipag-video call sa inyo para na rin po makita yun. Pero ganyan po yung way of namin, ng pagsagot. Yan. Everyday din po ako nagpapa-shift cash on delivery. Yan. Pag Pampanga po, ngayon ipa-ship din po agad. Bukas ganyan, bukas matatanggap mo na rin po agad. Kasi sinasabi din po namin pala, no, kapag regarding naman sa mga deliveries, maging aware po dapat ang customer ninyo na kapag Luzon area is 1 to 3 days, no? Huwag niyo na po sabihin na baka magkaroon ng problema. Basta sabihin niyo lang po na 1 to 3 days po delivery. Expected delivery pag Luzon area, and then 3 to 6 days naman po kapag Visayas and Mindanao area. So yan, isa pa po ito, no, sa makakapag parang pakampante sa customer. Yung sasabihin mo na pwede mo rin po itong buksan bago bayaran ng rider. Kasi minsan po may trust issue talaga yung kausap natin, no? Sasabihin nila, baka pagbukas namin yan, tawag nito, hindi naman yan ang laman. Kasi nangyari sa amin yan, ganyan, order kami na Vitas, gento ang laman, o di ba po, no? So, ganyan po agad yung pinanliligaw namin na pwede mo po agad buksan, no, bago bayaran ng rider. So, kapag ganyan naman po na sinasabi nila yung sa rider, sasabi, ma'am, ayaw pumayag, ma'am, pwede pong pakausap sa rider. Ganun po ang sinasabi namin. So, yan na. Sagot niya po, hindi pa ako. Okay po, ma'am, mas mainam po makapag-barley na rin po sana kayo agad para po sa agaran ninyong pag-recover dahil ang barley po malaki. Ganyan. Yan. So, mamaya po, ma'am, yan po. Kasi ayun po ang advantage, no, na malapit kami sa office, no? Kaya po ang tips ko lang din po sa mga ka-member natin, no, kung may mga pagkakataon po kayo na makakapunta po kayo sa office, no, mag-picture taking kayo doon, mag-video na po kayo doon. Kung once a week lang kayo makabisita, magdala na po kayo kahit na 3 to 5 t-shirts, no? Maiba-iba lang yung damit nyo na para lang po may pang everyday posting kayo, no? Para lang, kumbaga ito yung tawag nating white lies, no? Kumbaga, ipapost mo everyday na iba-iba damit mo, syempre, na lagi kang nasa office, no? Maganda pong ganung strategy din po yun, no? Kasi ginawa din po namin yun nung una, nung kami po ay bihirang makapunta sa office. Sobrang ang layo po kasi aside po sa malayo, traffic, ganyan, no? At saka hindi ko rin po basta maiwan kasi yung mga maliliit kong anak. Kaya ganun po yung ginawa namin ni Mentor RJ nung umpisa. Nung kami po ay dumadayo sa office. Nagdadala na po kami ng pampalit na damit. No? Yung mga ganong technique po. Tapos sabi nga na po ni Mentor Nelson, makipicture daw kami. Kaya si Mentor Nelson, kapag kasama namin po nung nagpipicture kami talaga nung una po kasi wala kaming mga barley products na hawak. No? Kung ano lang yung
kung ano lang yung barley na ginamit namin is nung nagpa-member lang si Mentor RJ nung una, yun lang talagang meron kami. So si Mentor Gelson po malakas po kasi talaga no, may mga international transaction siya. So, nakikipicture kami. So, yun po, no, sa mga bagong mentors natin, no, bagong member po kay I Am Worldwide, huwag po kayong mahiya na magsabi sa mga pwede po makipicture lang saglit, ganyan. Pwede naman po yun, no? Magpapaalam lang kayo na, mens, pwede pong makipicture po, magpipicture lang po ako or magvi-video lang po ako, ganyan, na nasa background ko po yung mga barley ninyo, ganyan. Paalam lang po kayo, wala naman pong masama doon. So, yun po, no, isa po yun sa mga ginagamit namin before. So, yan, nagbibigay ako ng time. Kasi minsan po, may ginagawa din po kami na, inuuna po namin, kasi hiwa-hiwalay po yung courier namin dito, yung JNT, which is kung saan po kami VIP, malayo po, no, na mali ako ng JNT na napili, malayo kami na naging VIP. So, minsan po, basta ganyang time po, at least 3 to 6 p.m. po talaga, sinasabi ko na nandyan po kami sa office. Pero talagang pagka napaaga naman po yung punta dun sa office, nagchat-chat na po kami agad sa customer namin na, ma'am, amazing morning po, amazing afternoon po, nandito na po ako sa office, ganito ganyan. Nagsisend kami ng video to inform our clients po na nandun na kami sa office. So, ma'am, free time po ba kayo ngayon? Pwede po ako makipag-video call sa inyo, ganyan. So, kapag medyo matagal na ulit siya nagre-reply, so, sinesend na po namin yung aming contact details. Yan. So, ito po, no, yung mga pahabol na video. Kasi actually, kanina pa po yan sinend ni Mentor RJ. Na-late lang ng send, nag-loading, kaya pumailalim na siya. So, yun po, nagbi-video po si Mentor RJ sa LBC, yan, sa labas ng I Am Worldwide, yan. Yan po yung mga pinapakita namin. Kaya pumapailalim siya. Kasi actually, kanina pa po yan sinend. Pag video po kasi minsan matagal mag-send kaya pumapailalim po. So yun po, no, nagsisend kami ng mga proof kasi minsan po ang feeling namin is nagdududa pa si customer. Kaya nagsisend po dapat ng mga proof na tayo po ay legit. No? So yan po. Okay. Yan. Ayan. Yan. So kung mapapansin niyo po, no, puro si Mentor RJ. Kasi lately po, no, siya yung madalas sa office. Dahil siya po yung aking pinapatakbo sa office. Dahil ang talagang nagiging role ko po dito is yung ang pagtulong sa pagsagot ng inquiries. Pero pagdating po sa pagpunta sa office, mas madalas po si Mentor RJ ang pumupunta dahil ako po yung nagbabantay din ng aking mga anak. No? So yun po, no, kailangan po may tulungan system din. Lalo naman mag-asawa naman po kami. So pumupunta naman po ako ng office. Tulad mamaya, pupunta rin po ako ng office kasi may kliyente puro ako na nakausap din na kapag ako talaga yung nagsimula ng ako yung alam niyang kausap niya, ako po talaga yung nag-entertain, no? Yan. So ganyan po. Ayan, nagtanong po siya ng about sa ID agad. Ayan. Yan. Papakita niyo po dapat yung ID niyo agad. Video. Ayan, tulad po niya, no? Sa ibabaw yung video namin nasa itaas. Nag-send po siya agad. Yan. Yan po, no? May customer kami yan na napamember namin. Yan. 2 silver po yan actually. Kaya ayan, nasa office ako kasi 2 silver po yan. Kaya nasa office ako. Yan. Tapos biglang sabi niya, okay po, waiting ako sa parents ko. Tapos ito po, no, itong next na video na to is yan po yung sinasabi na namin sa customer na nandito na po ako sa office, ganyan. Yan po. Ganyan po yung mga sample namin ng sagutan po sa customer. Mens, tanong namin paano mo ina-offer yung 50% discount? Asan na ba ako? Teka lang. Asan na ba yung yung Zoom? Ayan po, no. Ino-offer ko po yung 50% discount. Halimbawa po kasi, kapag ka nagtatanong si customer na, wala bang discount? Ganyan.
Sasabihin ko, actually ma'am, we offer po discount, lifetime discount po ang ino-offer namin dito kay I Am Worldwide. So paano po maa-avail yung 50% discount ma'am, sir, ganito. All you have to do is to avail our packages po, no? So we have different packages po, then automatically po magiging member na kayo and entitled na po kayo sa lifetime discount na 30% up to 50% off. Kasi marami pong product ang aming company, hindi lang po barley. So ngayon po ang kagandahan dito, may pagpipilian kayo. So kung ang main concern ninyo is about health po, so much better po talaga barley. So 50% off po. Sasabihin ko, pagka hindi po kasi member, 1,000 po ang isang box, no? Pero kapag kayo po ay naging member na, mabibili na lang po ninyo ang barley ng 500 pesos per box. Biruin nyo po, kalahati agad yung natipid ninyo. So sabihin niya, bakit ayaw mo pa akong bigyan ng discount? Sabi niya, malaki naman po. Ipapaliwanag po natin ganito, no? Sabihin, opo ma'am, paliwanag po natin na, ma'am, kasi po ako po ay gumagamit ng ads, no? Ito pong usap po natin ay binabayaran ko po. Aside po doon, no, may shipping din po tayo na babayaran. Kaya actually po yung sinasabi ko, yung sinisingil ko po sa inyo na 100 pesos na shipping fee is minsan po more than pa po dyan yung singil sa akin na shipping fee. Pero ako po ay nag-i-stick na lang sa 100 para hindi na rin po masyadong mabigatan yung inyong shipping rate. No, hindi po kayo masyadong mabigatan. So, ganun lang po yung sinasabi ko, no? Kanya, okay, sige, sasabi niya. Sige, paano ba mag-avail? Ano ba yung mga package na yan? Di send ko po sa kanya yung iba. Sinisimulan ko po muna, no, sa silver. Yan, silver package po ako, gold and then jade, platinum and then jade. So, ipapakita ko po sa kanya sa screen is, send ko po yun sa kanya. Ganto, ganyan. Sabi, ang mostly naman po kasi tanong ng tao dyan, hindi po agad yung kapag ang gusto lang niya is discount, hindi po yung mga kitaan, yung mga bonuses, hindi po niya nakikita yon. So pag sabi niya, ay hindi, personal use lang. Ang ipapaliwanag ko po, ma'am, maganda po itong simulan nyo sa silver package, ganyan. Kapag hindi pa po niya na-open yung 5-6, kasi hindi ko po talaga ino-open yung 5-6. Aminado po ako doon. Hindi ko po agad ino-open. No, sinasabi ko agad, ma'am, ito pong silver package, yung starter package. Yung word po na starters package, yun po ang inaano ko sa kanya. Ito po is pwede mo nang pang personal use at the same time po is pwede mo nang ibenta kasi member na po kayo, no? As long as may ID na po kayo na maipapakita yan. Actually, kahit wala pa pong ID kasi medyo minsan follow-up po yun, no? Basta pag sinabi ko, pag kayo po ay member na, meron po kayong, magkakaroon po kayo ng portal niyan, ganyan. Pwede nyo po ipakita yun sa customer ninyo na kayo po ay legit member na. Legit distributor po kayo. Ganyan. So, at least ma'am, kahit pa paano, mababalik na yung pinuhunan ninyo. No? Wala pa yung tubo, wala pa man yung tubo, at least bumalik na yung pinuhunan ninyo. No? Sa susunod na pagbili nyo, pag naubos nyo po yung 17 boxes po na yan, is doon na po mag-i-start na tumutubo na kayo, tutubo na kayo, di ba? So, ganun po yung pagpapaliwanag ko sa kanila. Ngayon sasabihin niya, ay wala, masyadong mabigat, ganyan. O-operan ko na po siya ng kahit installment. O sige po ma'am, ganito. Pwede pong turuan ko kayo kung paano nyo mapupuno yung pagpapamember ninyo, yung 17,000 po, no? Hanap po kayo ng mga kakilala nyo or kasama nyo sa work, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, na gusto rin pong magpasabay ng barley. So, pwede nyo pong gamitin yung pera nila para po makapagpa-member kayo. Pag nalikom nyo na po yun, halimbawa, naka 17,000 na kayo, 17 na tao, let's say, o kaya 17,000, hati kayo sa tatlo. Sa inyo ko po ipapangalan since kayo po yung customer ko, no? At least, nakapagpa-member po kayo nang hindi kayo masyadong nabigatan. Isa pa pong option, no? Option 2, pwede pong unti-unti. Kung sakali, halimbawa, ngayon po 6 boxes na po muna kayo, no?
Pero pinapaliwanag ko po na pagka ganun po unti-unti, no, hindi ko po sagot yung shipping fee. Pinapaliwanag ko naman po sa kanila na, ma'am, ganito po ang shipping rate niyan, ganyan. Sige, para makatulong na lang din po, halimbawa, pumalo po ng 500. Sige po, para makatulong na lang din po sa inyo, 50-50 po tayo sa shipping fee. Para lang po makapagsimula na kayong mag-barley, no? At the same time, kapag dumating na po sa inyo yung barley, even na hindi pa po kayong member, pwede nyo na po yan i-promote, no? At least sa inyo po yan papasok. Lahat po ng makukuha nyo, marirecruit nyo ninyo na mapagbebentahan nyo, sa inyo na po yan papasok, sa inyo na po yan. No? Kita nyo na po yan. Makakatulong na po yan sa pagbuno o pagpuno ng inyong pagpapamember. So, ganun po yung mga ino-offer kong way para makapagpa-member si customer at makapag-avail ng 50% off. Ayan. I hope nasagot po, Mother. Ganda. So, dito may question po si Ate Normelin. Pa-unmute na lang po. Hello po, Mentor Ira. Hello po. Ask ko lang kung ano yung diskarte nyo or yung usual na sinasabi nyo pag nagpa-follow up kayo dun sa mga client. Halimbawa, hindi sila agad nag-order o hindi sila agad nag-pay in pero nag-inquire sila. So, paano kayo nagpa-follow up? Ayun po, no. Syempre po, nire-record namin yan na halimbawa, minsan sinabi po ni customer, halimbawa, ganito po. Ano kasi, sa katapusan pa yung sahod ko o sa gantong araw pa yung pera ko, may inaantay lang ako. So, ito po, no, i-record ko po yan. Lalo na kapag ka-membership ng usapan, i-record ko po yan. Ngayon, pagka, syempre, nag-a-alarm din po ako sa cellphone ko na, ay, may gantong customer pala ako, no. Ngayon, kapag hello po ma'am, amazing morning po, amazing afternoon, ganun po talaga ako kapag binabase ko sa kung nung araw, anong oras. Alam mo, amazing afternoon ma'am, kamusta po? Ganyan, kakamustahin ko sila. Kamusta na po kayo? Update ko lang po, no, ma'am. Mag-avail na po ba kayo, ma'am? Halimbawa, mag-avail na po ba kayo ng barley, ma'am? Pwede ko na po siya maipaship ngayon, no? Agad-agad po maipapaship, then gintong araw po possible, dumating na po agad sa inyo. So, minsan ganun po ang aking bungad, no? Kamusta na po kayo? Yan, kamusta na po yung kalagayan ninyo? Yan. Tapos pag sinabi niyo, ay ma'am, wala pa po akong ganito, ganyan. Ayun nga po ma'am, maganda po sana na masimulan na natin yung pagbabarley mo. Kasi pag patagal pa po ng patagal, no? Halimbawa, may sakit po yung kausap ko, no? Pagka pinatagal pa po natin yan, baka malala na po, hindi na po maagapan, mahirap na pong habulin. Nasabi kong maganda po na sana masimulan nyo na yung makainom ng barley, no? Kapag ka-about naman po sa pagpapamember, sinasabi ko, hello po ma'am, kamusta po? Ganyan, kamusta na po kayo ma'am? Yan, pwede ko na rin po i-process today, ganyan, yung kamusta po yung pagpapamember, no? Kamusta po na pwede na po natin ma-process yan today? Free po ba kayo? Ganyan. Lalo pagka malapit po ang customer ko na nakakausap po at for membership ang pakay, ino-off-airan ko po na kung gusto niyo po ma'am, personal ko na lang po kayong puntahan. No, kumbaga parang kino-corner ko na siya. Kasi minsan nag-aalibay yung customer po, no? Hindi may iwasan yung marami siyang alibay. So, ang ginagawa ko, nilalapit ko na yung sarili ko. No? Sinasabi ko, ma'am, free po ako na na gentong araw, gentong oras. O kung gusto niyo ma'am, kung kailan po kayo available, kahit ako na lang po ang pumunta sa inyo para po maipaliwanag ko pa ng mas maayos po, no? Kasi mahirap po, medyo mahirap at nakakalito kapag online lang tayo nakakapag-usap, no? Kung free po kayo ng gentong araw o ano man yung availability po ninyo, kahit ako na po ang pumunta. Ngayon sasabihin niya, ay hindi na, saka na. Sabi niya, saka na kasi wala pa ako talagang hawak na pera. Siyempre ako naman po, sasabihin ko sa kanya, kahit na wala pa siyang pera, no? Pero ang goal ko talaga is maka-member siya, di ba? Kasi kahit
sasabihin ko sa kanya, sige, okay lang po, ma'am. Kahit hindi pa po kayo magpa-member ngayon, makinig lang po muna kayo, is okay lang po sa akin yun. Total free time ko rin naman po yung ganyang ganyang araw ninyo. Ayan, okay lang po sa akin, wala naman po akong schedule sa ganyang araw. Puntahan ko na lang po kayo, kahit matalk ko lang po kayo, no? May share ko lang po sa inyo. At least, pag nakapag-decide na kayo, madali na lang po natin yun maipaprocess. So, yun po yung offer ko, no? Parang kino-corner ko na siya, para hindi na siya kumawala. Nag-o-offer na ako. Pag malapit lang po ha, pag malapit lang. Pero pagka medyo malayo, ayun po, puro follow up lang po. Kasi alam ko, naniniwala ako na darating din yung time na makukuha ko rin siya. No, sasabihin ko rin po yung offer ko sa kanya na, ma'am, pag medyo nalilito po, o medyo naguguluhan pa, wag po kayong mahiyang mag-chat sa akin. Sasagutin ko po kayo agad-agad, ganyan. I-assist ko po kayo agad. Lahat po ng inyong magiging katanungan, isasagutin ko. Kaya wag po kayong mahiya. Yan lang po, no? So, i-offer, parang kakaibiganin mo talaga siya. No? Parang feeling close, ganon. Yan. I hope nasagot ko po. So parang ano pala siya, pag nag-follow up ka, it's direct to the point na parang interesado po ba kayo sa membership or Oh, yes po. parang direct to the point na siya? Opo, kasi ang para sa akin po kasi pagka parang pinaligoy-ligoy mo pa, para bang nawawalan siya ng interest. Tsaka minsan po kasi iniisip ko na baka may ginagawa din siya. At least parang direct to the point na po, no? Yung parang hindi na masyadong matagal yung usap. Pero may time naman po na kapag ang customer ko is talagang, yun nga, yun, nakikita ko yung background niya, no? Pag nagba-backread ako na, ito pala si customer ko is ito nga na katulong lang siya, let's say katulong lang siya, nahirapan siya, ganyan-ganyan. So yun po, sinasabi ko, ma'am, kamusta na po? Ayan, nakapagtabi-tabi na po ba? Para masimulan na natin yung pagbabarley mo, ma'am, ganyan. Ganun. Minsan po inilalagay, kumbaga binabasa ko, nagbabackread ako kung ano yung background niya, kung ano ba yung napag-usapan namin sa previous naming usap, kung ano ba yung katayuan niya, kung ano ba yung sitwasyon niya. So yun po. Maraming salamat. May napulot ako sa'yo, darling. Thank you so much. Thank you po, Mentor Normeline. Yan. May magtatanong pa po ba? Pwede pa naman po. Ay, mentors, magpipicture lang po pala tayo. Sige po. Mentor Elvira, kayo po ba mag-ano sa atin? Ako nang magpipicture. Opo. Ang sarap kasi makinig sa mga I know. binibigay na sagot. Kasi last time naalala ko, may sumagot sa akin. Naalala mo yung Alice Go na style na, ay, sorry po, nakalimutan ko. Parang ganun, sorry po, Your Honor, nakalimutan ko. Yung tinanong ko ba na, yung unang sagot natin, tapos ang sagot niya sa akin ay, sorry po, Your Honor, nakalimutan ko. Ako naman, akala ko nagbibiro, so biniro ko rin. O wag kang mag-alala, sabi ko, Alice, kasi mayroon tayong assignment. Ginanon ko, nagalit. Nagalit sa akin. Kaya naging lesson ko rin yun na hindi na rin ako nagbiro. Kung ano yung tinatanong nila, sinasagot ko rin. But siya naman yung unang nagbiro, kaya akala ko pwede kong biruin. But later on, ang sabi niya, mga scam lang ata kayo eh. Tapos ako naman, parang pinatulan ko, sabi ko, naghanap ka ba ng scam? Naghanap ka ba ng scam? But from there talaga, tumigil na rin ako. Tama nga. Kasi, tapos yun din ang sabi mo, Mens, na kung anong tinatanong nila, kailangan yun ang sasagutin katulad ng mga kung magkano. Nung una kasi, syempre, aanuhan pa natin, kakaibiganin or anything. But later on, pag hindi mo masagot, hindi na sila nagme-message, napupuna ko rin yan. Kaya from that, napupuna ako, yun, sinasagot ko sila. And then after that, pinapasundan ko na rin lang ng kung anong gusto kong isabi. But anyway, thank you at marami pa rin naidagdag sa mga learning natin. Ayan, so nandyan kayong dalawa. Picturean ko muna kayo. Ayan, tanggalin ko muna yung message. Okay, ready, Mens Ira, Mentor Elsa. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then tanggalin ko muna Mentor Elsa. Ayan. Ready, Mentor Ira? 1, 2, 3, smile.
Ayan. And then gallery view tayo, mentors. Sa kung sinong pwedeng magbukas, mentor, dalawang page lang tayo. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Mentor Jean, nakaabot ka. 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, page 2 tayo. Wala nang naka-on sa page 2. Ayan, nakangiti na sila lahat. Okay, Mens, back to you, Mentor Elsa. All right. Thank you so much, Mentor Elvira. And thank you so much, Mentor Ira, sa napakagaling ng natin, ng topic ngayon. Ang daming learnings. Tama po yung sinabi ni Mentor Ira na kailangan natin sa mga ads, kailangan nating masagot agad-agad ang inquiries natin. Kailangan nating tingnan agad-agad ang ating mga inquiries kasi talagang maghahanap sila ng iba kapag hindi natin sila nasagot. Kasi once na nasagot na natin, yun, parang maaano mo na sila, nakukuha mo na sila, not unless na maghahanap pa sila ng ibang Pero kapag nasagot na natin, yun, mag-i-stay na sa atin. Kagaya ng minsan 5 minutes lang na hindi ko nasagot, napunta kay Mentor Johnny Lynn. Gano'n. Kaya okay, anyway, may magtatanong pa po ba? Si Mentor Mark may nakita akong Mentor Mark, nandiyan pa po ba kayo? May nakita akong Okay na po, Miss, na natanong na po ng mentor na Naomi kanina. Ay, yun ba? Okay. Okay po. So, okay. Yun na may concern pa po ba, mentors? May tanong? May gusto pa kayong itanong kay Mentor Ira? Mentors? Pakawalan na ninyo yan, wag niyo nang itago. Libre ngayon ang tanong, bukas may bayad yan. Sige kayo. Okay, so but anyway, siguro wala nang magtatanong. Na lang tayo, closing prayer na rin tayo. Men's reminders po. May reminders. Ay, yung pala natin, reminders pala sa mga sa bonding incentive with I Am Worldwide sa mga natin. Ito po, meron po tayo mentors. Pa-screenshot po nito na tanggalin ko nga yung pa-screenshot na lang po ng diyan para nyo po yung mechanics kung ano po ang ating sa Team Conquerors po ito. Okay, na kailangan po na from July 1st to 31st and August 1st to August 31st. Ayan po, nandiyan po yung dapat nating gawin. At kailangan pero meron, wag niyo po kakalimutan na ang maintenance po natin kailangan isang bilihan natin ng 6 boxes yung ating 6 boxes. Mentor Naomi, ano po ba ito? Pareho po ba itong bibilhin na choco barley and the barley powder? Hindi po. Wait lang po. Bali yung mechanics po, pwede silang mamili dyan kung 6 boxes of barley na powder or 6 boxes of choco barley. So, one-time purchase only lang po siya. Okay. So, itong bonding incentive na to within Metro Manila and within Metro Manila and provincial areas. Pero yung mga nasa abroad, pwede rin tayong makapasok dito. So, ang plano ko ay magkakaroon ng Zoom na lang, parang Zoom meeting, ganon. Kung sino lang yung makakahit ng 1,000 RQB points, kahit saan mailagay yun, kung nasa left or nasa right,
ano mo to, sarili mong directs. Hindi pwedeng directs ng mga leaders mo. Sarili mong directs yung package. So, nandyan yung mga RQB points. Pwedeng copper, bronze, silver, gold, platinum, jade. Basta mapuno niyo yung 1,000 RQB. So, magkakaroon tayo ng bonding sa mga top mentor na makakapagbagsak ng mga knowledge and wisdom nila kung paano nila ginagawa yung negosyo. So, meron yung mga from July, magbabanding ng August, then yung August sa September. So, to follow na lang kung saan yung venue tsaka yung invite natin. Tapos, dagdag ko na lang na mentors yung ano po, dito, yung sa Blast. Wait lang po, ano ko lang. Ay, yung Power Up. Wait lang po para sure. Mentors, yung ticket po natin, no? Ticket natin sa wait lang po. Yung ticket po natin sa Blast sa August 10, Fire Up. Okay, ang halaga niya is 700 pesos. Pero until July 29. Pero kung kung lagpas na ng July 29 ikaw bibili, until August 5, 1,000 pesos na yung babayaran natin. Ngayon, meron pong raffle ticket, nagkakahalaga naman ng 100 pesos. Pag lagpas na ng 29, 200 pesos na yung babayaran nyo. Until August 5 lang po, no? So much better po, mentors, ma-send nyo sa mga leaders na kaagad yung mga payments. And I suggest, kung may mga leader kayo sa Pilipinas, yung mga nasa abroad, maganda. O kaya meron kayong mga prospect, pwede nyo i-invite dito kahit hindi member. Kasi marami po dito na mga nagme-member because dahil nakasama po sa event. No? So meron akong gano'n no, na naging course ads ko. Pero dahil nakapunta siya dun sa event ng Titans yun, no? Event naman ng Titans, nag-member na siya. So eto, maganda mentors, yung mga prospect nyo sa Pilipinas, maisama nyo dito sa event ng Blast Fire Up. Kasi kung iintayin nyo pa yung October, napakatagal pa po nun. Okay? So invest po kayo kasi 700 pesos lang naman. So kung kanyari meron kayong mga leaders na gustong sumama din pero walang kakayahan pumunta. Pero kasi 700 pesos lang naman yun, mentors. Dito yung 700 pesos, magkano lang yun compared dun sa makukuha mong benefits, no? Pwede kayong mag-invest doon. So may tanong po dito. Pwede po mamili ng tickets kahit hindi a-attend ng event plus. Yung raffle ticket po, pwede po kahit nasa abroad. Kahit nasa abroad po, pero ang alam ko yung pinaka main prize ang mananalo dapat is member talaga. So ganun siya. So pabasa na lang yung mechanics ng Blast. So ayun, pwede po manalo yung mga hindi makakapunta. Pero I suggest po na maganda makapunta talaga sa event kasi doon ka talaga mapapower up. Kasi pagka kunyari hindi ka awardee, no, doon mo mama-mindset na hindi ka napapayag next time na hindi ka aakyat. Mapapower up ka talaga doon. And malay mo, ikaw yung manalo sa raffle, sayang din, di ba? So yun lang po, mentors, no. Wait lang po, anong bang date niya yun? Mentors, pasuyo na lang na dapat lahat ng payments until siguro pinaka-late na i-accept ko hanggang 26. Pinaka-late na i-accept ko until July 26. Then the rest, baka, kasi pag lumagpas, ako sisihin nyo, kunyari 29 natin ipapasa, mamaya late nyo pinasa, late na midnight na, hindi na umabot. So, ang tendency ma-charge. So, paki-collect ka agad, no, yung mga leaders natin, paki-collect yung mga pupunta at saka yung bibili ng raffles. Make sure po yung sa raffle, ilalagay po ng leaders nyo kung ilan raffle yon, tapos pangalan. Example, sa team nila mentor Johnny Lynn, bumili si Ate Elsa 10, si Johnny Lynn 50, si mentor Edward 50. Ilalagay po by name.
Wag kunyari ang total na bibilin ay 1,000 tickets na raffle. Hindi po pwedeng isi-send sa akin 1,000 tickets na, "Mother, pabili ako 1,000 tickets," na hindi niyo nilalagay yung mga details ng name. Kasi ilalagay po ni Mentoroan kung kani-kanino yung name. May number po kasi yun. Okay, may tanong po sa tickets, sa blast, and dun sa pa-incentive natin sa 1,000 RQB. May tanong po ba, mentors? Lahat po na mag-host dapat everyday by next week, make sure po na yung mga mag-host, reminders po to lagi. Masasabi po sa meeting natin. Okay po ba yun? Sa mga next na mag-host, please po no, na isama nyo po to, yung Conquerors bonding incentive natin at saka yung blast. Para lagi mariremind yung mga leaders. May tanong pa po ba, mentors? Kung wala na, pray na po tayo. Thank you po, Mentor Ira and Mentor Elsa. Okay, thank you po, Mother, and thank you, Mentor Ira. And closing prayer lang po tayo. Okay. Mentor, please bow our head. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa binigay niyong pagtitipon-tipon uli namin, at marami po kami natutunan sa aming speaker. Marami pong salamat sa buhay ni Mentor Ira at sa lahat po ng mentors na nandito sa meeting na ito, and patnubayan po kaming lahat at ingatan po kaming lahat. In Jesus' name, amen. Thank you so much. In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit.